Ang Vocational Development Division ay isa lamang sa bumubuo ng Social Services Development Department ng Quezon City Hall. Ito ay programang nagbibigay ng iba't ibang kasanayan sa komunidad at tulong kapital para sa pangkabuhayan ng maliliit na negosyo. Ang Vocational Development Division ay binubuo ng dalawang section. Ang una ay Skills Training Section at ang pangalawa naman ay Placement and Referral Section. Sa Skills Training Section ay may dalawang programa. Ito ay ang Manpower Barangay Base Skills Training Program na nagbibigay ng 3 buwang teknikal at bokasyonal na kurso sa komunidad tulad ng mga sumusunod. Bread and Pastry Production, Healthcare Services, Basic Automotive Servicing, Electrical Installation and Maintenance, Hairdressing, Food and Beverage Services, Dressmaking with High Speed, Housekeeping, Hilot Wellness and Massage, Sewing Craft, at ang dalawang bagong kurso namin ay Basic Computer Literacy and Contact Center Services at ang Shielded Metal Arc Welding o SMAW. Ang pangalawang programa ng Skills Training Section ay ang Soft Trade Skills Training Project. Ito ay mga livelihood skills training program na ginaganap lamang sa loob ng isang araw. Ito ay ang mga soap making kagaya ng bar soap, dog soap and shampoo, detergent powder, dishwashing liquid, hand and body soap, industrial cleaning materials, room spray, foot spray and foot powder, tiles and toilet bowl cleaner, glass cleaner, car shampoo, tire block making, Clorox making, candle making kagaya ng decorative candles, jelly candles, molded candles, perfume making, personal care products kagaya ng hand sanitizer, hand and body lotion, and foot powder, stuffed toy or pillow making, meat processing, paggawa ng siomai, embutido, skinless longganisa, tocino, burger patty, ham and bacon. Fish processing, paggawa ng sardines, spicy dilis, fish deboning and sisig bangus. Native kakanin and delicacies, paggawa ng puto, puto pao, kutsinta at biko. Dessert making, fruit salad, crema de pruta, at vegetable salad. Ang pangalawang seksyon ng VDD ay Placement and Referral Section. Tinutugunan nito ang pangangailangan ng trabaho sa pamamagitan ng pag-refer sa peso at iba pang pribadong tanggapan, o di kaya makapagbigay ng puhunan sa mga nais magnegosyo. Ang Placement and Referral Section ay may dalawang programa. Una ay ang Small Income Generating Assistance o SIGA. Ito ay tulong kapital sa mga nais magsimula ng negosyo o mga may negosyo na nais madagdagan ang puhunan. Narito ang proseso ng pag-apply. Kailangan mag-register o mag-login sa Quezon City e-Services. Piliin lamang ang SSDD o Social Services Development Department. Makikita naman ang Apply for a Social Service. Piliin ang Small Income Generating Assistance. Punan ng tama ang mga kailangang impormasyon, kalakip ang mga dokumentong kailangan para sa inyong aplikasyon. Ikaw naman ay makakatanggap ng tawag mula sa aming worker kapag na-validate at na-assess ang inyong aplikasyon. Ang lahat ng nakatanggap ng aming tawag ay kailangan dumalo sa aming Basic Business Management Training upang magabayan sa tamang paggawa ng business proposal. Mag-antay lamang muli ng aming tawag para sa schedule ng payout o releasing ng dagdag puhunan. Ang pangalawang programa ng Placement and Referral Section ay ang Sikap at Galing Program o SIGAP. Ito ay tulong kapital sa mga grupo ng mga nagsipagtapos ng kasanayan ng Skills Training Section. Ano-ano ang batayan sa kwalipikadong kliyente? Ikaw ay 18 to 59 taong gulang. Quezon City resident na may 6 na buwan o mahigit nang naninirahan sa lungsod. May monthly salary na 12,000 pesos. Physical and mentally fit.
hindi pa nakatanggap ng pangkabuhayang pinansyal mula sa ibang programa ng Quezon City. Walang record sa barangay ukol sa pagkakautang. Nagsipagtapos ng pagsasanay sa ilalim ng Manpower Barangay-Based Skills Training Program. Nag-umpisang gamitin ang sinanay na kurso o training. Ano-ano ang mga requirements? Una, isang photocopy ng valid ID, Barangay Certificate of Indigency, Business Proposal, Medical Barangay Health Emergency Response Team clearance mula sa BHERT, Certificate of No Loan Obligation, at dumalo sa mga social preparation at capability building trainings. Maaari kang magsanay kung ikaw ay Quezon City residents, high school graduate o ALS graduate, unemployed and unskilled individuals, 18 to 59 years old, organized group o association mula sa iba't ibang sektor ng lungsod tulad ng Solo Parent Association, Person with Disabilities o kapamilya nito, Daycare Parents Association, Homeowners Association, Women's Organization, Children in Conflict with the Law, at Persons Deprived of Liberty o PDL. Ang mga requirements na kailangan ay makapagawa ng request letter, kalakip ang napiling training o kurso, ilagay ang barangay o organisasyon, contact number, at isumite sa receiving section na nasa first floor ng aming tanggapan. Pangalawa ay dumalo sa araw, lugar at oras ng nakatakda para sa orientation. Sa tulong ng programang Manpower Barangay-Based Skills Training Program, sila ang mga nagsipagtapos ng pagsasanay sa loob ng 3 buwan. Ang lahat ng nagsipagtapos ng kanilang pagsasanay ay mabibigyan ng OJT o job referral mula sa PESO. Para naman sa mga nagtayo ng sariling negosyo gamit ang kanilang kasanayan, sila ay maaaring mag-apply ng pandagdag puhunan. Narito naman ang mga grupo na nagmula sa iba't ibang barangay na nakatanggap ng tulong kapital at nagsipagtapos ng soft trade training skills at Manpower Barangay-Based Skills Training Program. Ang mga grupong ito ay nabigyan ng tulong teknikal upang maayos ang kanilang negosyo at mapaganda ang kanilang produkto. Sa tulong ng QC Tourism Department at SPDECO, nabigyan ng pagkakataon ng mga grupo na maipakita at maibenta ang kanilang mga produkto. Para sa mga iba pang katanungan, maaari kayong pumunta sa aming tanggapan na makikita sa 4th floor ng aming departamento. Ang Vocational Development Division ay pinamumunuan ng aming Chief Manpower Development Officer, Mrs. Elma D.R. Ocrisma, Senior Labor and Employment Officer, Ms. Maria Ana P. Tungpalan, Senior Manpower Development Officer, Mr. Jovencio S. Gabriel, Labor and Employment Officer 3, Mr. Edsel A. Hines. Mula sa aming tanggapan, maraming salamat sa inyong pakikinig.